morning sa inyo dyan. For today's video, tayo po ay magtatahi. Kasi gagawa ako ng punda ng aking unan na mahaba. So, marami kasi akong titong tela. Mula pa ito sa Taiwan dati when I was working in Taiwan. So, gagawa po ako ng punda na 2 piraso. Pero ubusin ko po to kasi punit na yung isa kong punda. Ito ay luma na. Yan. Para dito sa aking una na mahaba. Yan, ang aking una na mahaba. Yan, sobrang haba. Yan. So, gagawa po ako dyan kasi medyo napunit na po to. Napunit. Ayan siya. Punit na. Ayan, napunit na. So, kailangan nating magtahi. So, samahan nyo po ako. So, ayan po ang lapad. Hindi na po ako gumamit ng ano ba yon? Yung ginagamit sa pag-measurement. Ito. Yan. Pwede naman. So, gamitan natin. Simple lang po ang punda ng unan. Just yan. 17 po ang lapad niya. Ang lapad, 17. At ang haba ay 17. 48 ang haba. So, okay na to kasi kung may sobra, itutupi ko na lang siya. So, madali lang ang punda ng unan. Wala naman siyang arte-arte. So, gugupitin ko na lang po. Yan. So, ayan, nakatatlong tabas ako. Tatlong punda. At may sobra ditong konti lang. So, tabi ko na lang ito. Marami kasi ako ditong tela. Dati kasi nagtrabaho ako sa Taiwan textile. So, yung mga reject. Ayan. Ito yung mga reject na mga tela namin. So, ayan. Sewing time. Meron na nilagyan ko na dito. Ito yung aking portable na sewing machine. Ayan. At nilagyan ko na siya ng sinulit. Ayan, may sinulit ako dito. So, tahi na po tayo. Ayan. Tas meron dyan nilagyan ko sa gilid. So ayan na po, meron dito siyang tupi sa gilid. Ayan. At dito din tinahiin ko siya sa gilid para pag pwedeng isuksok doon ang ating unan. So ito na ating natapos na punda ng unan. Very simple lang po siya. At meron siyang ditong tupi para isiksik natin ang ating unan. Meron pa akong 2 gagawin. So, ayan na po ang ating punda ng unan na mahaba. Yan. Diba ang ganda? Pero meron pa ako ditong tatahiin. 2 pa to. 3 kasi ito. So, ayan, may punda na ako para makatipid tayo. Ayan. Nakagawa ako ngayon. Today is Sunday kasi kaya in-schedule ko talaga itong pagtatahit dito sa aking portable na sewing machine. Ayan siya. Nandito po ito sa taas. So, ang init dito sa taas sa may 2nd floor. So, nagbukas tayo ng aircon. Kaya pinasok ko dito ang aking dog. Ayan si Miley. Ayan. So,
sarap-sarap buhay. Mainit kasi doon sa labas. So, sinarado ko muna yung pinto at dito muna siya. Habang kasama ko, ayan. So, magtatahi po muna ako. Ayan, marunong din pa ako manahi kasi lumaki din kasi ako sa farm. Makiuso tayo. Lumaki kasi ako sa farm, alam nyo na. So, nagkataon na natuto akong manahi sa Dipadjak dati. Oo, at ang tatay ko hindi ako binigyan ng kapital kasi wala naman siyang pera. At ang sasakyan ko po na napundar ay karosa lang po. Yung karosa ba na hinihila ng kalabaw? So, wala po din akong kapital kaya hindi ako nagkaroon ng business na business ng pananahi. Ayan, pabrika ng tahian. Wala din po ako nun kasi mahirap lang po kami, alam mo na. Pero natuto pa akong manahi. Ayan, walang imposible basta matutunan natin. At hindi naman po ako ikinulong sa farm. Nag-ano pa ako, nag-aral pa ako ng elementary ko sa public school. Ayan. At nagsimula akong matutong hindi ko naman talaga hobby ito, pero naging conscious lang ako when I was in college. Ito po ay totoo na. When I was in college sa Roa City, so ang landlady ko ay merong sewing machine na Dipadjak. So, nakita ko siya kasi siya nananahi. Landlady ko, si Aling Larding. So, na-confuse po ako. So, yung mga t-shirt ko po, pinaggugupit ko at tinay ng tinay. Wala naman pong kundi puro lang sira. Nasira na, nananahing sira, yun, di ba? Tapos, ito natuto din nung after ng college ko ay nagtrabaho ako sa factory. Ayan. Naging quality control po ako ng isang malaking garments dito sa Sukat, Alabang. So, kaya natuto ako manahi. Lahat ng special machine, alam ko po. Ayan. At ang first na trabaho ko sa Taiwan is garments. Yun po talaga ang totoo. Pero lumaki naman talaga po ako sa farm. Oo, may honor. Sa lahat po ng aking mga viewers, may honor. Ako po ay lumaki sa farm, kaya natutong manahi. So, ito po ang aking nagawa ngayon. Nakagawa ako ng ating pillowcase para hindi na ako gusto ko kasi gawa ko. Pero yung mga punda ko po ay mula sa Taiwan. Marami pa akong punda binili na ito. Mura lang po sa Taiwan Yan, mga ganyan. Kasama yan, di ba? Sa mga nasa Taiwan dyan. So, ito po ay marami kasi akong tela. Kaya, gumawa na lang po ako ng punda ng punan. So, ayan po ang aking mga tela sa taas. Napakarami. Meron pa ako dun sa Masbate. Kaso, hindi ko na dinala dito. Ayan naman po. At ito, nakagawa ko. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa pag-join na sa aking premiere for tonight. Or, joke-joke lang tayo, di ba? Makiuso tayo. Ayan. This is Lori Pernaya Vlog. Nakagawa po ng punda. Lumaki pa ako sa farm. Thank you. Salamat po. Good night. Bye-bye.